Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 26. Lumang Tipan. Job Kapitulo 1, Job Kapitulo 2, Job Kapitulo 3. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, walang maipipintas kay Job at siya ay matuwid, may takot siya sa Diyos at tumatalikod sa anumang kasamaan. Binigyan siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. May pag-aari siyang 7,000 mga tupa, 3,000 kamelyo, 500 pares ng mga baka, at 500 mga asno at napakaraming mga lingkod. Ang lalaking ito ang pinakadakila sa lahat ng tao sa silangan. Sa bawat araw na may kani-kanyang pagdiriwang ang mga anak na lalaki, ipinapatawag nila ang kanilang 3 kapatid na babae para kumain at uminom kasama nila. Pagkatapos ng mga araw ng pista, sila ay ipinapatawag at muli silang itatalaga ni Job sa Diyos. Babangon siya ng maagang-maaga at mag-aalay ng sinunog na handog para sa bawat kanyang mga anak, dahil iniisip niya na, marahil nagkasala ang aking mga anak at isinumpa ang Diyos sa kanilang mga puso. Ito ay laging ginagawa ni Job. At dumating naman ang isang araw para humarap ang mga anak ng Diyos kay Yahweh, at si Satanas ay dumalo kasama nila. Ang tanong ni Yahweh kay Satanas, saan ka naman nanggaling? Sumagot si Satanas kay Yahweh, galing ako sa isang paglalakad-lakad sa mundo, nagpabalik-balik ako rito. Nagtanong muli si Yahweh, ano naman ang masasabi mo sa lingkod kong si Job? Dahil wala siyang katulad sa mundong ito, walang maipipintas at tapat na tao, may takot sa Diyos at tumatalikod sa lahat ng kasamaan. Saka sumagot si Satanas kay Yahweh, basta na lang ba magkakaroon ng takot sa iyo si Job nang walang kadahilanan? Hindi ka ba gumawa ng bakod sa kanyang paligid, sa paligid ng kanyang bahay, at sa lahat ng kanyang mga pag-aari? Pinagpala mo ang kanyang hanap buhay at pinarami mo ang kanyang kayamanan. Pero iunat mo ang iyong kamay laban sa kanyang mga pag-aari, at makikita mo na itatanggi ka niya sa iyong harapan. Sinabi ni Yahweh sa kanya, makinig ka, ang lahat ng kanyang pag-aari ay hawakan mo, pero huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Saka umalis si Satanas sa presensya ni Yahweh. Dumating ang isang araw habang nagkakainan at nag-iinuman ang kanyang mga anak sa bahay ng kanilang panganay na kapatid, isang mensahero ang pumunta kay Job at nagbalita, habang ang mga baka ay nag-aararo at ang mga asno ay nanginginain sa kanilang tabi, lumusab ang mga sabano at tinangay sila. Pinatay nga nila ang ibang mga lingkod gamit ang espada, ako lang ang nag-iisang nakatakas para ibalita sa iyo. Habang siya ay nagsasalita pa, dumating ang isa pang lingkod at nagbalita. Umulan ng apoy ng Diyos mula sa langit at tinupok ang mga tupa kasama na ang mga lingkod, at ako lang ang tanging nakaligtas para sabihin sa iyo. Habang siya rin ay nagsasalita, may dumating pang isang lingkod at nagbalitang, gumawa ng 3 pangkat ang mga Kaldea, nilusob ang mga kamelyo, at tinangay silang lahat. Totoo ito, at pinatay pa nila ang mga lingkod gamit ang espada, at ako lang ang nakaligtas para ibalita sa iyo. Habang siya ay nagsasalita dumating ang isa pa at nagbalitang, nagkakainan at nag-iinuman ng alak ang iyong mga anak sa bahay ng kanilang panganay na kapatid. Isang malakas na hangin ang umihip mula sa disyerto at giniba ang 4 na haligi ng bahay, nadaganan nito ang mga kabataan, at namatay silang lahat, at ako na lang ang nakatakas para sabihin ito sa iyo. Napatayo si Job, pinunit ang kanyang damit, inahit ang kanyang buhok, nagpatira pa sa lupa at sinamba ang Diyos. Sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik doon. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, ang pangalan nawa ng Diyos ang mapapurihan. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job at hindi siya naging handgal para akusahan ang Diyos. Muling dumating ang araw para humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos, pumunta rin si Satanas para iharap ang kanyang sarili kay Yahweh. Tinanong ni Yahweh si Satanas, saan ka naman nanggaling ngayon? Sumagot si Satanas, galing ako sa paglalakad sa lupa ng pabalik-balik. Nagtanong muli si Yahweh kay Satanas, ano naman ang masasabi mo sa lingkod kong si Job? Sapagkat wala siyang katulad sa mundong ito, walang maipipintas at tapat na tao,
may takot sa Diyos at tumatalikod sa lahat ng kasamaan. Nananatili pa rin siya sa kanyang integridad kahit na pinilit mo akong gumawa ng laban sa kanya, para sirain siya ng walang dahilan. Sumagot si Satanas kay Yahweh at sinabing, balat sa balat naman, kayang ibigay ng tao ang lahat-lahat ng pag-aari niya para lamang siya mabuhay. Pero subukan mong iunat ang iyong kamay at galawin ang kanyang mga buto at katawan, tingnan mo kung hindi kanya isumpa ng harapan. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, sige, siya ay nasa iyong mga kamay, pero huwag mo lang siyang babawian ng buhay. Kaya umalis si Satanas sa presensya ni Yahweh at nilagyan ng mga malubhang pigsa si Job mula sa kanyang talampakan hanggang sa bumbunan. Pumulot si Job ng isang piraso ng basag na palayok para kayurin ang sarili gamit nito, saka siya umupo sa ibabaw ng mga abo. Saka sinabi sa kanya ng kanyang asawa, panghahawakan mo pa rin ba ang iyong integridad? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. Pero sinabi niya sa kanyang asawa, kung makapagsalita ka parang wala kang isip, hindi mo ba naisip na hindi lang kabutihan ang maaari nating maranasan sa kamay ng Diyos at maaari rin tayong makaranas ng masama? Sa lahat ng pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job sa kanyang mga labi. Ngayon naman, nabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat ng masamang nangyari sa kanya, nilisan nila ang kani-kanilang lugar para puntahan si Job, si Eliphaz na Temanio, Bildad na Shuhita, at Zophar na Naamita. Naglaan sila ng panahon para makidalamhati sa kanya at aliwin siya. Nang tumano sila sa kalayuan, hindi nila agad nakilala si Job, napahiyaw sila at humagulgol sa iyak, pinunit ng bawat isa ang kani-kanyang damit, nagsaboy ng abo sa hangin at sa kanilang mga ulo. Saka sila umupo sa tabi ni Job sa loob ng 7 araw at 7 gabi, wala ni isa sa kanila ang nangahas magsalita sa kanya, dahil nakita nila ang sobrang hirap ni Job. Pagkatapos nito, binuksan ni Job ang kanyang bibig at isinumpa ang araw ng kapanganakan niya. Sinabi niya, sana napuksa na lang ang araw na ipinanganak ako, ang gabi na binalitang isang sanggol na lalaki ang ipinanganak. Sana napuno na lang ng kadiliman ang araw na iyon, huwag na sana itong maalala ng Diyos, o kaya sikatan pa ito ng araw. Sana ang kininalang ito ng kadiliman at ng anino ng kamatayan, balutan na lang ng madilim na ulap at ang lahat na nagpapadilim sa umaga ay gawing mas kalagim-lagim. At sa gabing iyon, hayaan na lang na makapal na kadiliman ang bamalat dito, huwag na itong hayaan na magalak sa mga araw ng taon, huwag na itong paabutin sa hustong bilang ng mga buwan. Masdan mo, sana naging baog na lang ang gabing iyon, at walang masayang tinig ang narinig. Hayaan na lang na isumpa ang araw na iyon ng mga marunong gumising sa Leviathan. Hayaan na ang mga bituin sa hateng gabi ay magdilim. Hayaan na maghanap ng liwanag ang araw na iyon pero walang matagpuan, o kaya ang mga talukap ng mga mata ay huwag nang makakita ng bukang liwayway, dahil hindi nito sinara ang pintuan ng sinapupunan ng aking ina, ni itinago ang kaguluhan mula sa aking mga mata. Bakit hindi pa ako namatay noong ako ay lumabas sa sinapupunan? Bakit hindi ko pa isinuko ang aking espiritu noong ako ay ipinagbubuntis pa lang ng aking ina? Bakit pa ako kinandang sa kanyang mga tuhod? O tinanggap ng kanyang dibdib para ako ay makasuso? Dapat sana tahimik na akong nakahiga ngayon, nakatulog na sana ako at namamahinga kasama ng mga hari at tagapayo sa lupa, na nagtayo ng mga puntod para sa kanilang mga sarili na ngayon ay gumuho na. O kaya naman ay nakahiga na kasama ang mga prinsipe na minsan ang nagkaroon ng maraming ginto, na pinuno ang kanilang mga bahay ng pilak. O kaya, patay na ako nang ipinanganak, tulad ng mga sanggol na hindi na nasal ayan ang liwanag. Sa lugar na iyon, ang mga masasama ay wala ng kaguluhan, at ang mga pagod ay nakakapagpahinga. Na kung saan ang mga bilanggo ay nagkakasundo, hindi na nila maririnig ang boses ng mga tagapamahala sa kanila. Ang mga karaniwan at mga tanyag na tao ay naroroon, ang lingkod doon ay malaya mula sa kayang amo. Bakit pa ibinigay ang liwanag sa isang taong naghihirap? Bakit pa ibinigay ang buhay sa taong ang kaluluwa ay puno ng pait? Ang taong gusto nang mamatay pero hindi mamatay metay, ang taong naghahanap ng kamatayan higit pa sa paghahanap ng kayamanan.
Bakit pa ibinigay ang liwanag sa isang taong lubos na masaya at nagagalak kung hinahanap naman niya ay libingan? Bakit ibinibigay ang liwanag sa isang taong inililihim ang kanyang pamamaraan, isang tao kung saan naglagay ang Diyos ng mga bakod? Dahil mas nangyayari ang aking hikbi kaysa kumain, ang aking panaghoy ay ibinubuhos na parang tubig. Dahil ang bagay na kinatatakutan ko ay dumating na sa akin, kung ano ang ikinatatakot ko ay narito na. Wala akong kaginhawaan, katahimikan at kapahingahan bagkus ang dumating sa akin ay kabalisahan. Bagong tipan. Matthew 18:10-35. Tingnan ninyo na huwag ninyong hahamakin kahit na isa sa mga maliliit na bata. Sapagkat sasabihin ko sa inyo na sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nakatingin sa mukha ng aking amang nasa langit. Pambukas na panaklong. Tingnan ninyo na huwag ninyong hahamakin kahit na isa sa mga maliliit na bata. Sapagkat sasabihin ko sa inyo na sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nakatingin sa mukha ng aking amang nasa langit. Pambukas na panaklong. Sapagkat pumarito ang anak ng tao upang maligtas ang mga nawawala. Ano sa palagay ninyo? Kung may isang taong mayroong 100 tupa, at ang isa ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 sa burol at maghahanap sa isang naliligaw? At kung matagpuan niya ito, totoo itong sinasabi ko sa inyo, akagagalak niya ito higit sa 99 na hindi naligaw. Sa gayon ding paraan, hindi ito ang kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa mga maliliit na batang ito ay mapahamak. Kung ang iyong kapatid ay nagkasala laban sa iyo, pumuntahan mo, ipakita mo ang kanyang pagkakamali na ikaw at siya lamang. Kung makikinig siya sa iyo, mapapanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, isama mo sa iyo ang isa o dalawa pang mga kapatid, upang sa pamamamagitan ng bibig ng 2 o 3 mga saksi ang bawat salita ay maaaring mapatunayan. At kung tumanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia siya. Kung siya ay tumanggi na makinig sa iglesia siya, ituring ninyo siyang gaya ng isang gentil at maniningil ng buwis. Totoo itong sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang igapos ninyo sa lupa ay igagapos din sa langit. At anumang mga bagay ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Dagdag pa nito, sinasabi ko sa inyo, na kung ang 2 sa inyo ay sumang-ayon sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, mangyayari ito sa kanila sa pamamagitan ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan ang 2 o 3 ang nagkatipon dahil sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Pagkatapos, lumapit si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, ilang beses ba na magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at akin siyang patatawarin? Hanggang 7 beses? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sasabihin sa inyo na 7 beses, kundi hanggang 70 ulit at 7. Sa makatuwid, ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad sa isang hari na nais makipagsulit sa kanyang mga utusan. Habang inuumpisahan ang pagsusulit, isang utusan ang dinala sa kanya na nagkautang ng 10,000 mga talento. Ngunit dahil sa wala siyang kakayanan na magbayad, inutusan siya ng kanyang amo na ipagbili, kasama ng kanyang asawa at mga anak at lahat na mayroon siya, at nang makabayad. Kaya lumuhad ang utusan, yumuko sa kanyang harapan, at sinabi, Amo, pagtiisan mo ako, at babayaran ko ang lahat. Kaya nahabag ang amo sa kanyang utusan, pinakawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Ngunit lumabas ang utusan at nakita ang isa sa kanyang kapwa-utusan na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabi, bayaran mo ako sa iyong inutang. Ngunit lumuhad ang kanyang kapwa-utusan at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako, at babayaran rin kita. Ngunit tumanggi ang naunang utusan. Sa halip, pumunta siya at itinapon siya sa kulungan, hanggang sa mabayaran niya ang kanyang inutang. Nang makita ng kapwa mga utusan kung ano ang nangyari, labis silang nagdamdam. Pumunta sila sa kanilang amo at sinabi ang lahat ng nangyari. Pagkatapos nito, ipinatawag ng amo ang kanyang utusan, at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan,
pinatawad kita sa lahat ng iyong inutang dahil ikaw ay nakiusap sa akin. Hindi ba dapat naawa ka din sa iyong kapwa-utusan, gaya ng pagkahabag ko sa iyo? Nagalit ang kanyang amo at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang mga inutang. Kaya ganoon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung ang bawat isa sa inyo ay hindi magpapatawad sa kanyang kapatid na mula sa kanyang puso. Mga awit, Psalm 16 is the 1-11. Ingatan mo ako, O Diyos, dahil sa iyo ako kumukubli. Sinasabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking Diyos, ang kabutihan ko ay walang saysay ng malayo sa iyo. Para sa mga taong banal na nasa daigdig, sila ay mararangal na tao, ang kasiyahan ko ay nasa kanila. Ang kanilang kapahamakan ay lalawig, silang naghahanap ng ibang Diyos. Hindi ako magbubuhos ng inuming handog na dugo sa kanilang mga Diyos o magtataas ng kanilang mga pangalan gamit ang aking mga labi. Ikaw ang aking bahagi at ang aking kopa, O Yahweh. Hawak mo aking tadhana. Mga panukat na guhit ay inalagay para sa akin sa mga kalugod-lugod na lugar, tiyak na magandang pamana ang inilaan para sa akin. Pupurihin ko si Yahweh na naggagabay sa akin, maging sa gabi, ang isipan ko ay nagtuturo sa akin. Inuuna ko si Yahweh sa lahat ng oras, kaya't hindi ako mayayanig mula sa kanyang kanang kamay. Kaya nga ang puso ko ay magagalit, ang nagpaparangal kong puso ay magpupuri sa kanya, tiyak na mabubuhay ako ng panatag. Dahil hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Hindi mo pababayaan ang tapat sa iyo na masilayan ang hukay. Tinuturo mo sa akin ang landas ng buhay, nag-uumapaw na kagalakan ay nananahan sa iyong piling, labis na tuwa ay nananatili sa iyong kanang kamay magpakailanman. Makapangyarihang Diyos, ikaw ay naghahanda sa amin para sa walang hanggan kahit na iyong tinutustusan kami sa aming paglalakbay sa lupa. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga tanda ng huling panahon at sa tawag sa mapagbantay na kahandaan, tulungan mo kaming mamuhay ng may pananaw na walang hanggan. Bigyan mo kami ng karunungan upang i-invest ang aming mga talento para sa iyong kaharian at katapatan upang magtiis hanggang wakas. Nawa kami ay matagpo ang handa kapag bumalik ang aming Panginoon, na may mga ilawan na puno at nagliwanag ng maliwanag para sa kanyang kaluwalhatian. Nawa ang biyaya ng aming Panginoong Jesu Kristo ay sumama sa amin lagi. Amen.